Nako, tila nagmamadali at nag-aapura. Ito pong si House Speaker Faustino D. Boji D. III at agad nang inaabsuelto ito hong kasong impeachment na isinampa laban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, parang, hindi pa nga nagsisimula, kasasampa pa lang. Agad nang sinasabi na walang batayan ito pong impeachment case laban po kay Presidente Marcos Jr. So, yan po ang nakadidismaya, no? Na pahayag ni Speaker Boji D bilang leader po ng House of Representatives. Kasi parang alam naman ho na lahat na sabihin natin na talagang siya po ay maka-BBM at sa katunayan ay hindi naman po siya malalagay sa pwesto bilang speaker kung hindi po siya malapit sa Malacanang, di po ba? Kasi yung supermajority po diyan po sa House of Representatives ay kaalyado ng Pangulo. So natural, meron pong basbas yan sa Pangulo, di po ba? Pero masyadong maaga. Hindi ko alam kung anong, ano ba ito, pagsisip-sip ni Speaker Boji D kay Pangulong Marcos Jr. Ewan ko lang ho, kayo ho masasabi niyo rito kasi sabi ho, walang batayan. Alam niyo ho, parang, ikaw, isang pangkaraniwang mami. Ako, halimbawa ako, nag-file ako ng kaso diyan po sa korte. Bigla nagsalita ang judge, ako walang batayan yan. So, hindi niya pa ho nababasa. Hindi pa ho nagsisimula ang investigasyon. Sinabi na wala nang batayan. Parang ibang ehemplo. Halimbawa, ikaw, may naramdaman ka. Punta ka sa ospital, sabi ng doktor, hindi, wala ka sakit. Hindi ka pa na-check up. So parang ganito ang binabanggit ni Speaker Faustino Boji D. Parang masyado siya binibigyan kagad niya ng protection. Buti pa yung anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos, tahimik ko Pero may malaking gagampan ng papel ho yan dahil siya po ang Majority Leader at chairman ng Committee on Rules. Siya po ang magkakalendaryo ng impeachment complaint. Kasi yun po ang proseso, mga kababayan. Sabi po, sabi po sa statement ni Speaker D, seryosong raw ang constitutional process at kinakailangan daw maging maingat sa pagtrato rito. Pero binanggit po kagad, wala nang batayan. Panoorin nyo mga kababayan, itong report na may kaugnayan sa pahayag ni Speaker Faustino Boji D. III na wala raw pong batayan. Ibig sabihin, agad niya na pong inaabsuelto ang Pangulo kahit wala pa naman hindi pa nagsisimula yung proseso para po sa impeachment. Panoorin po natin itong report mula po sa Billionaire News Channel. Walang batayan ng impeachment complaint laban kay PBBM ayon kay House Speaker Boji D. Ayon kay D, malinaw na ginagampanan ng Pangulo ang mandato na ipinagkatiwala sa kanya alinsunod sa batas. Seryoso at masusing proseso raw ang impeachment at hindi dapat gamitin sa pamumulitika. Dagdag niya, responsibilidad ng Kamara ang suriin ang mga reklamo ng may pag-iingat at paggalang sa konstitusyon. Ayan po maliwanag at sabi ho niya, walang batayan. So, ibig sabihin, hindi baka hindi niya po nakita, nabasa. Sana medyo pakunwari ka na, hindi, sige po, ay aming, yan po ay aming, siyempre, tungkulin na tingnan, silipin yung mga basehan ng complaint. Dapat ganun ho mga kababayan, di po ba? Sa isang statement, basahin ko rin at bagamat na i-report na sa Billionaire News Channel. Ito ho. Ang sabi ho ay sa statement ay hindi po biro ang usapin ng impeachment. Ito ay isang mabigat at masusing proseso, responsibilidad ng kapulungan ng mga kinatawan ayon po sa saligang batas na tanggapin at suriin ang mga ganitong daing at ito ay dapat na isinasagawa na may lubos na pag-iingat at paggalang sa konstitusyon at hindi dapat ginagamit sa pamumulitika at magiging sanino po ng pagkakawatak-watak, sabi po ni D. Maganda na sana yung kanyang binanggit, pero agad niyang sinabi niya na wala pong basis. Wala pong batayan. Inabsuelto mo na kagad.
So parang sino kaya gumawa ng ng statement ni Speaker D? Kasi ewan ko, baka nagsisip-sip agad dito sa Pangulo. Pwede ka naman magsip-sip sa Pangulo. Di, padaanin, pausarin mo ang proseso ng impeachment, tapos sa dakong huli, siguro, madali namang mangampanya, lihim, sekreto mangampanya ka, at kausapin yung mga mayorya na wag natin palusutin ito, impeachment na ito, dahil sa wala namang ginagawang masama ang Pangulo. Kung gano'n ang iyong intensyon, di po ba? Pero, agad na naglabas ka ng statement na sasabihin mo ay, walang batayan yung impeachment na yan. Yun parang hindi ho maganda, no? Sa isang leader, bagamat siyempre ikaw po ay talagang kilala na malapit po na kaalyado ng Pangulo, yung naman, medyo, kumbaga sa yung sikreto mo naman, wag mo naman ibuyang-yang na agad na ikaw ay nagsisip-sip sa Pangulo, di ba? Kasi, ang maganda sana na ginawa ni Speaker Bogie D, nanahimik na lang po siya. Di ba? Or, o kaya naman, naglabas po siya ng statement na ang sabi niya, siguro, ang pinakamainam ho, kung ako lang ho naman, hihingan po ng payo, arang media consultant. Sige, maglalabas sa statement na titiyakin po ng mababang kapulungan ng Kongreso. Dapat ganito statement, tinuturuan ko na. Walang galang na po. Ang statement, tatanggapin ho namin to at tinitiyak namin sa publiko, sa sambayanan, na lahat po ng nararapat at yung tamang proseso, yan po ay idadaan. Kahit nakaalyado na kami ng ating Pangulo, basta't kung ano ang ebidensya na may basihan, yan po ang gagawin dahil sa tungkulin ng mga kongresista na umaksyon. At dito po sa impeachment case na ito. Sana ganun lang ho, mga kababayan. Wala ho Sabi kagad, naku, walang batayan yan. Agad na pinulaan at inabsuelto, parang ganon. Agad na inabsuelto. Hindi pa ho nagsisimula ang laban o itong proseso, inabsuelto kaagad. Parang ganon. Parang sa halimbawa sa isang laban, wala yung boxing. Magbo-boxing pa lang. Sandali. Hindi na, talo ka na. Sasampa pa lang sa ring, hindi pa nakakasampa. In-stop na hindi, talo ka na. Parang ganon. Di ba, sa kaso, wala ho pabayaan ho natin umusad. At alam niyo ho, magandang pagkakataon po sana ito para po dyan po sa mababang kapulungan Kongreso na ipakita at kumbaga sana itindig yung imahe ng House of Representatives na dito kami sa mababang kapulungan Kongreso ay susunod sa proseso at kung ano man yung naging desisyon ng Korte Suprema sa nakaraan na impeachment laban po kay VP Sara Duterte, yung kanilang mga hinihinging mga kung ano ng mga rekititos na yan, susundin namin yan. Dahil basta't kung ano ang complaint, kung may basihan, ituloy. Kung wala, di ba basura? Dapat ganun ho, mga kababayan. Pagkakataon nung sana ni Speaker Faustino D na muling itaas at ayusin po, pagandahin ang imahe ng House of Representatives na talaga namang sabihin natin nasira dahil po sa nakarang impeachment na idiniklara po ng Supreme Court na void o labag sa konstitusyon yung ginawang proseso sa impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Bagamat yun, wala ho talagang lahat po ng mga bumoto pabor na ibasura, no? At mukhang ngayon, bagamat wala pa hong pinal dahil sa inaabangan pa yung decision ng Supreme Court dito po sa motion, pero kadalasan kapag ganyan yung ruling na talagang mayorya, wala na po yan. Mahihirapan na. So, dito ho mga kababayan, pero balikan ho natin, ito pong issue ng impeachment laban po sa Pangulo. Ito ho. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, may binabagit ho kagad, ito pong si Congressman Edgar Irice ng Caloocan, na ito hong nag-file ng kaso na impeachment laban po kay Pangulong Marcos Jr. ay ito raw po ay naging abogado ni First Lady Lisa
Araneta Marcos. Yung disbarment case laban po kay Attorney Glenn Chong. So yan po ang ibinulgar ni Congressman Erice at so parang nabigyan ho kagad ng kulay. Kaya ngayon talagang pinagpipiestahan din po sa social media na nako, impeach me. Kasi ho mga kababayan ay sa impeachment talagang 'di ba kapag na-impeach na, na-initiate na, wala na, may 1 year ban na ho. Talagang bawal na ho, sa loob ng 1 taon lang dapat na ma-impeach ang isang impeachable officer. O yun ho. So, ang sabi po ni Congressman Erice, yan ang yan ang dati ko naging abogado ng First Lady. So, nakukulayan po, mga kababayan. At sabi nga po ni Congressman Erice na ito pong si Attorney Andre De Sos, yung naghahain impeachment laban sa Pangulo, nagsilbing abogado nga araw po ng unang ginang. So, bagamat pinabubulaanan po ni Attorney De Sos na siya po may kaugnayan sa Pangulo at sa unang ginang. So, bukod ho rito, mga kababayan, ay yung nag-endorso ay ito mga naman, ito talagang totoo ito, no? Na kung saan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ay kasama po sa pinakasuhan ito hong si Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Ito'y may kaugnayan sa JBN Construction and Trading na nagkamal din po ng napakaraming proyekto sa gobyerno. Kaya ito po itinuturing na kontraktor. Ito pong nag-endorso ng impeachment na si Nisay. So, yun ho, titignan natin kung ano ang mangyari dito po sa pag-usad ng impeachment case nito. Bagamat, yun ho, ang masaklap lang ho, may binabanggit na kagad, ito pong si Speaker Bogie D, na wala raw pong batayan. Sana antayin nyo muna, Speaker, at manahimik ka muna. Ang pinakamainam ay suriing mong mabuti. Di ba? Na talagang yung proseso ay masusunod. Yun lang naman po ang pinakamainam na gawin po ni Speaker Bogie D na tiyakin at wag pong lalagpas sa rules sa panuntunan ng ng mababang kapulungan Kongreso at sa ating saligang batas. Ito hong impeachment. Kaya nga dito nga ho may binabanggit din ho na ito pong si House Majority Leader Sandro Marcos no choice na po siya kundi i-refer ang impeachment laban po sa kanyang ama na si Pangulong Marcos. Kasi sabi nga ho ni Bukidnon Representative Jonathan Kita Flores ay talagang wala ho kasi yung po ang kailangang i-refer dalhin po ang talagang meron pong malaking papel na gagawin dito ang majority leader. So yun po, base po sa procedure ay kailangang isama po sa order of business sa loob po ng 3 araw at bago ito i-refer naman sa Committee on Justice. Kasi ang chairman ng Committee on Rules ng mababang kapulungan bilang majority leader ay ito pong si Congressman Sandro Marcos. So yun po. At kapag yan po ay dadala na sa Committee on Justice, ito ho ay masasabi ng initiated. Pero sa ngayon, pwede pa hong maghabol dahil sa January 26 pa naman yung sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso kasi yung nangyari kahapon sa Senate, Blue Ribbon. Pwede ho silang mag-hearing, at maging sa mababang kapulungan. Pero yung pagbabalik po ng sesyon ay sa January 26 pa naman. Ngayon, pwede pa hong mahabol yung mga gustong mag-file ng impeachment. Kasi kapag hindi ho agad kayo nag-file, tapos na-i-refer na yan sa Justice Committee, wala na, yun na lang ang isa. Hindi na mag-entertain ng iba pang impeachment case. Kasi yun po ang nasa batas ho, mga kababayan. So, January 26, sa susunod na Lunes na po. Bago sumapit ho niyan, mag-file din daw po yung Makabayan Black. At may iba pang mga grupo na sinasabing mag-file ng impeachment. So, pwedeng ang gawin ho dyan, kapag nagsama-sama ho sila, halimbawa, 2 o 3 ang impeachment case,
Tapos inirefer ho sa, dadalhin kagad sa speaker ng Secretary General. Tapos i-refer din ho yan sa, sa Committee on Rules. Tapos yung Committee on Rules, ikakalendary na sa Committee on Justice. So kung magiging dalawa o tatlo itong impeachment, pwedeng sabay-sabay na titingnan or i-consolidate, pagsamasamahin. So parang ganun ho mga kababayan. At samantala, yung kay VP Sara Duterte naman ay February 6 pa po matatapos yung ban. So maaaring February 6 o February 7 doon pwede mag-file ng kasong impeachment yung kung sino man ng grupo, di po ba? Okay, so yun lang ho. Anong sa tingin nyo rito sa ating mga kababayan na nanonood dito po sa ating channel? Ano po pananaw nyo rito sa naging pahayag ni Speaker Bogie D na agad nang sinabi, naku, walang batayan ng impeachment yan. Inunahan niya na kagad. Parang tila inaabsuelto na kagad. Samantalang mas maganda, antayin niyo muna, basahin mabuti, pausarin yung proseso at tiyakin na walang malalabag para hindi na maideklara na illegal ng Supreme Court. Dapat ganun ho sabihin mo, talaga namang kakampi ho ng administrasyon. Wala hong duda kasi siya po'y iniluklok ng supermajority. Nakaalyado ho ng Pangulo. Normal po ito. Pero huwag ka na magsabi na, hindi, walang batayan yan. Hindi pa nga nagsisimula Di ba? Kayo ho, ano masasabi nyo? Magbigay na po kayo ng comment